Mahilig rin ba kumain ng longganisa? Yung tipong kahit araw-arawin mo, okay lang, hindi ka magsasawa. Pero, paano kung ang longganisang kinakain mo ay gawa pala sa kakaibang karne? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Sa Sitio Maluya sa pinakadulo ng Kalsadang Putik, may nakatirang matandang babae na si Aling Marta. Kilala siya sa baryo dahil sa kanyang masarap na longganisa. Matamis, malasa, at laging nauubos tuwing umaga sa palengke. Walang nakakaalam kung saan niya kinukuha ang karne, pero ang sabi niya, may alaga daw siyang baboy na mataba at hindi niya na kailangang bumili pa ng karne. At totoo nga, gabi-gabi, may naririnig ang mga tao na umuungol na baboy mula sa likod ng bahay ni Aling Marta. Malaki raw at kulay itim. At may kakaibang kinang ang mga mata. Isang gabi, si Temyong, isang lasing at kilalang magnanakaw ng alagang hayop, napadaan sa likod ng bahay ni Aling Marta. Narinig niya ang baboy na tila nagwawala sa kulungan. Ayos to! Pag nakuha ko to, may pulutan na kami ni Paring Cardo. Dahan-dahan siyang pumasok sa bakuran, hawak ang lubid. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Nang marating niya ang kulungan, tumigil siya. Ang baboy ay nakatingin diretso sa kanya. Maitim. Mamasa-masa pa ang balahibo at tila nakangisi. Huwag kang mag-alala, di kita sasaktan. Biro pa ni Temyong habang nilalagay ang lubid sa leeg nito. Pero bago niya pa maitali, umungol ang baboy. Mahaba, malalim, at parang tinig ng tao. Tumaya ito sa dalawang paa at dahang-dahang nagbago ang itsura. Ang balat ay kumunot, ang nguso ay humaba, at ang mata ay nagkulay pula. Anong hayop ka? Yun lang ang huling nasabi ni Temyong at nagsisigaw na siya. Ngunit huli na. Sa isang iglap, sumunggab ang nilalang at binuka ang bibig na parang tao. Kinagat ang kanyang leeg. Sumirit ang dugo at tumalsik sa dingding ng kulungan. Kinabukasan may nakita si Aling Marta sa harap ng kanyang bahay. Isang sako ng karne, parang bagong katay, at ngumiti siya. Mabait ka talaga, anak. Maraming salamat sa ulam. Tinadtad niya ang laman at nilagyan ng mantika, asin at bawang. At kinabukasan, gaya ng dati, maaga siya nagtungo sa palengke. Ang mga mamimili ay nakapila na at tuwang-tuwa sa amoy ng longganisa. Aling Marta, ang sarap talaga ng longganisa niyo. Parang laking bagong hangon laman, sabi ng isa. Oo nga po, iba yung timpla, may kakaibang lasa. Sarap-sarap talaga. Ngumiti lang si Aling Marta. At habang nagbibilang ng 20 pesos, dumampi sa kanyang kamay ang patak ng dugo. Sariwa pa. Hindi niya to pinunasan. Ngumiti lang siya ng matamis. Babalik pa kayo bukas ha? Sabi niya. Marami pa akong lulutuin ngayong gabi. At mula sa likod ng kanyang bahay, sa madilim na silong ng kulungan, narinig muli ang baboy. Umuungol ng mahaba. Tila may halong tawa. Makalipas ang 3 linggo, 3 katao na ang biglang nawala sa Sitio Maluya. Puro mga lasing at tambay na huling nakitang dumadaan malapit sa bahay ni Aling Marta. Tahimik lang ang mga taga-baryo pero nagsimula ng kumalat ang bulong-bulungan. Yung longganisa niya, ba't parang dumadami? Wala naman siyang katay. Baka imported yung karne. Hindi Baka galing sa patay.
Ngunit ang chismis ay parang usok. Hindi mo man kita, naaamoy mo pa rin. Isang gabi dumating si SPO1 Ramon de la Peña. Bagong assign sa lugar. Matikas, seryoso at galing sa bayan. Hindi naniniwala sa mga kwento ng aswang. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa mga nawawala, nagpasya siyang imbestigahan si Aling Marta. Dumating siya sa tindahan kinabukasan. Nakaupo si Aling Marta sa harap ng bahay at nagbabalot ng longganisa. Mainit ang araw noon pero tila hindi siya pinagpapawisan. Sa tabi niya may isang itim na baboy na nakaiga. Tahimik lang na nakamasid sa bisita. Magandang umaga po, Aling Marta. Bati ni Ramon. Ay, magandang umaga rin, sir. Longganisa po ba ang hanap nyo? 35 lang po yung isang dosena. Oh, hindi po. May tatanong lang po sana ako. May mga taong nawawala rito sa sityo. May napapansin po ba kayo? Ngumiti lang si Aling Marta, marahad. Ay, wala naman sir. Tahimik naman po rito. Baka napadpad lang sa ibang bayan yung mga yun. Ngunit habang nagsasalita, napansin ni Ramon ang amoy. Hindi ordinaryong amoy ng longganisa. Masangsang ito, parang pinaghalong mantika at bulok na karne. Sa gilid ng mesa may dumadaloy na manipis na likido. Kulay pula at parang dugo. Pasensya na po, Aling Marta, pero pwede ko bang makita yung likod ng bahay nyo? Likod ho, sir? Aba, wala naman po kayong search warrant, sir. Routine check lang po. Para rin sa kaligtasan nyo. Sandaling natahimik ang matanda pero maya-maya ay ngumiti uli. Sige po, kung yan ang gusto nyo. Dinala niya sa likod bahay at doon naroon ang kulungan ng baboy. Malaki, sira-sira at amoy panis. Nakita ni Ramon ang mga buto sa gilid. Hindi buto yun ng hayop kundi parang buto ng braso at hita ng tao. Nang lapitan niya, gumalaw ang baboy. At dahan-dahan itong tumayo. At tumitig ng diretso sa kanya. Oh, Aling Marta, ano tong baboy niyo? Ngumiti ang matanda. Ah, yan? Yan po si Moro. Matalinong alaga yan. Ngunit biglang nagbago ng anyo ang baboy. Tumangkad, lumaki at sa harap mismo ni Ramon, naging tao. Hubad at maputla. At may mga matang parang uling. Sumigaw si Ramon at binunot ang baril at pinaputukan 3 beses. Pero bawat bala, tila hindi tinatablan ang nilalang. Ngumiti ang nilalang at bago siya makatakbo, bumaon ang matalim na kuko sa kanyang dibdib. Nang umaga, wala nang nakakita kay SPO1 Ramon. Ngunit sa palengke, may bagong tinda si Aling Marta. Bagong luto po, masarap, malasa at siguradong sariwa. Lumapit ang mga mamimili. Naamoy ang pamilyar na halimuyak. Isa sa kanila ngumiti habang kumakain. Aling Marta, parang may bago kayong timpla ngayon ah. Ngumiti lang ang matanda at pinunasan ang mantsa ng dugo sa kanyang daliri. Ah, oo anak. Bagong recipe yan. Galing sa opisyal. At sa malayo, sa loob ng madilim na kulungan, may mahinang tawa ng nilalang na muling nag-aanyong baboy. Ang bantay ng longganisang gawa sa laman ng tao. Kinabukasan dumating sa baryo si Mang Isko, ang ama ni SPO1 Ramon. Payat, puting-puti ang buhok at may dala lang na sako at lumang kahon ng mga gamit ng albularyo. Tahimik lang siya habang naglalakad sa pilapil, pero mabigat ang bawat hakbang.
Wala na raw nakita sa anak niya kundi ang badge at ang barel. Parehong may bahid ng mantika. Dito raw siya huling nakita, sabi ng tanod. Tinuturo ang bahay ni Aling Marta. Tumungo lang si Mang Isko. Salamat iho ha. Ako na ang bahala. Pagdating niya sa bahay, tahimik na. Nakasara ang pinto pero amoy longganisa at usok na tila hindi maaalis kahit walang niluluto. Sa gilid ng bahay nakita niya ang kulungan ng baboy. Malaki, sira-sira at amoy panis na. Lumapit siya at sa lupa may mga butong natatakpan lang ng sako. Hinawakan niyang isa, manipis at may relo pa sa pulso. Kilala niya yon. Tahimik lang siya. Pero mahina niyang sinambit ang Anak! Anak! Biglang narinig niya ang ungol ng baboy. Tumigil siya. Napatingin siya sa loob ng kulungan. Doon niya nakita ang nakatayo, ang malaking baboy. Itim, may sugat sa tiyan at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Matalino kang alaga. Pero mabaho ang kaluluwa mo. Lumabas si Aling Marta mula sa likod ng bahay dala ang kutsilyo. Ay, may bisita pala. Bibili ka din ba ng longganisa, lolo? Tumingin lang si Mang Isko. Hindi, kukunin kong anak ko. Tumawang matanda. Wala akong anak dito, pero baboy, meron. Yun nga ang problema mo. Di mo na alam ang pagkakaiba ng baboy at tao. Hindi na siya pinatapos ni Aling Marta. Bigla itong sumugod. Mabilis, parang wala pang edad hawak ang kutsilyo. Pero mabilis ding umatras si Mang Isko. Kinuha niya mula sa sako ang maliit na bote ng langis at inihagi sa mukha ng matanda. Napapikit ito at tinawakan ng muka na para bang nasusunog ito. Agad-agad siya ang sinilaban ni Mang Isko. Sumigaw si Aling Marta pero hindi na ito tinig ng tao, kundi naghahalong tinig ng baboy at halimaw. Sa loob naman ng kulungan, biglang lumabas si Moro, ang baboy. Umatungal ang malakas at bago pa makalapit kay Mang Isko, binunot nito ang isang matulis na kahoy na may ukit sa dulo. Hindi ako pulis, pero albularyo ako. At itinarak niya ang kahoy sa liig ng baboy. Umungol ito ng pagkalakas-lakas, nanginginig hanggang sa bumagsak sa lupa. Sa likod, si Aling Marta umiiyak at sunog ang kalahating muka. Gumagapang papalapit. Moro, tulungan mo ako. Ungol niya. Pero imbis tumulong, gumalaw ang baboy. At sa huling sandali bago tuluyang mamatay, kinagat niya ang liig ng sarili niyang amo. Isang sigaw sabay sirit ng dugo. Ilang minuto lang, tahimik na ulit ang paligid. Walang naiwan kundi ang usok, abo at amoy ng nasusunog na laman. Lumapit si Mang Isko sa mga labi ni Aling Marta at Moro. Parehong natutuyo at dahan-dahang nagiging abo. Hinugot niya mula sa bulsa ang badge ni Ramon. Pinunasan at inilagay sa lupa. Tapos na anak, mahinang sabi niya. Makakauwi ka na rin. Pagkatapos sinindihan niya ang buong kulungan. At habang nagliliyab, tumalikod siya at naglakad papalayo. Mabagal, tahimik, pero buo. Sa likod niya pumutok ang huling kawali ng longganisa. At sa huling pag-ihip ng hangin, nawala ang amoy ng karne sa baryo ni Aling Marta.
Makalipas ang 3 araw matapos masunog ang bahay ni Aling Marta, bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may kakaibang gutom na bumabalot sa mga tao. Sayang naman yung tindahan ni Aling Marta, no? Wala nang mas masarap sa longganisa niya. At habang tumatagal, lalong lumalalim ang pagkasabik nila. May ilan pang nag-aaway, may umiiyak, may naghahalongkat sa mga abo. Para bang may hinihintay silang bumalik? Tahimik lang si Mang Isko, ang ama ni PO1 Ramon. Nakatayo lang siya sa tapat ng abo, hawak ang bote ng langis at rosaryo. Alam niyang hindi karaniwang gutom yon. Gutom yon ng mga niyanggaw ni Aling Marta. Gutom na iniwan ng kasamaan. Kaya kinagabihan, nagluto siya ng lugaw sa gitna ng plaza. Malaki ang kumukulong kawa. Nalagyan niya ng asin at mga dahon-dahon at ilang patak ng langis na may orasyon. Tahimik siyang nagdasal habang kumukulo ang sabaw. "Mainit pa! Kain muna kayo!" sabi niya habang isa-isang inaabutan ng mga tao. Kumain sila, walang nagtanong at wala ding nagduda. Ngunit ilang sandali pa, isa-isa silang nagsimulang magsuka. Itim na likidong mabaho at parang sinusuka nila lahat ng kinain nila. Hanggang sa unti-unting natahimik ang lahat, parang natauhan. Bakit nga ba gusto natin ng longganisa? Bakit ko nga ba hinahanap yun? Nakalimutan ko, sabi ng isa. Nagkatinginan ng mga tao. Sabay-sabay na parang nagising mula sa bangungot. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Isko, natapos na. Tumayo siya at pinunasan ang pawis sa noo at tinignan ang langit. Tapos na ang lahat. Wala nang babalik pa. Pagkatapos, naglakad siya palayo habang pasikat na ang araw. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming gabi, wala nang amoy ng dugo sa hangin o kahit amoy ng longganisa.